you're mighty God. You're of everything, you're Emmanuel. You're the great I am, you're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're my living God, you're my saving grace. You will reign forever, you are Saint of Peace. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Woo! Hallelujah! Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Lord, patuloy po tayong tunay. Ang bulog sa ating Diyos sa buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay at yumuko at damhin ang presensya ng ating Diyos sa buhay. Burung. Gusto. Atos yung yes. You are worthy, King of Kings, Lord of Lords. You are worthy, worthy. You are worthy, King of Kings, Lord of Lords. I worship you. Holy, holy. You are holy. King of Kings, Lord of Lords, you are holy, holy. You are holy, King of Kings, Lord of Lords. I worship you, Jesus. Jesus, you are Jesus, King of Kings, Lord of Lords. You are Jesus. Jesus, you are Jesus, King of Kings, Lord of Lords. I worship you. You are worthy, King of Kings, Lord of Lords. You are worthy, worthy. You are worthy, King of Kings, Lord of Lords. I worship you. Holy, you are holy, King of Kings, Lord of Lords. You are holy, holy. You are holy, King of Kings, Lord of Lords. I worship you. Jesus, you are Jesus, King of Kings, Lord of Lords. You are Jesus. Jesus, you are Jesus, King of Kings, Lord of Lords. I worship you. King of
Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, we just rest in your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of song. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O Diyos na dakilang makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na bibigay magandang araw sa pagkakataong ito, ang Diyos na patuloy naming sasambahin sa Espiritu ng katotohanan. Ama, muli sa kakulugan na ito, tutulong sa iyong kabanal-banalang harapan. Binababa namin ang aming mga sarili at humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Yahweh, sa pangalan ni Jesus, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mga sandaling ito sapagkat ibinigay mo sa amin ang pagkakataon sa dakong lugar na ito upang ikaw ay aming purihin, walhatiin, dakilain at sambahin sa Espiritu ng katotohanan. Pagpalain niyo po ang Diyos ang dakong lugar na ito. Pagpalain niyo po ang tahanang ito na kung saan ginamit mo upang kami magkasama-sama para maaksahan ka namin. Pagpalain niyo po ang lahat ng bigay ng pagkakataon sa inyong mga sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang aawitin, ang iyong lingkod na gagamitin daluyan, ang iyong salita, gagamitin namin yung salita na patuloy na
sino po may upuan, pwede na po tayo umupo. Kung meron po tayong mga bagong dating, tayo po ipapakilala. Siguro si Brother John ang bago. Walang bago. Ikaw nang bago. Andun sa baba yung mga bakla. Matagal nang nakapaskil ang mga mukha na yun. Makilala, hindi ko nakilala yun. I-welcome natin siya sa Monaco kasi sa may dapat na na-welcome siya ni Cindy pa. Hello. Sister Malo. Sister Malo. I-welcome po natin si Sister Malo na siya po ang may-ari ng villa na to. Wow! Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see you, The glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Kapatid na bilang kapatid, kapatid na bilang kapatid. Nakikita ko sa iyo si Kristo. Kapatid ka bilang kapatid, ibigin ka bilang kapatid, ibigin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa iyo si Kristo. Ibigin ka bilang kapatid, tutulungan ka bilang kapatid, tutulungan ka bilang kapatid. Nakikita ko sa iyo si Kristo, tutulungan ka bilang kapatid. Nagkamay sa ating kapatid at nasa ating harapan. Sama-sama po tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O butihing Diyos, tunay na dakila ka, nararapat na magbigay at mag-alay kami ng papuri pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Salamat po Ama sa aming kapatid na ito na ginamit mo sa hapong ito upang magkaroon ng kapahintulutan na ipagamit ang dakong lukat na ito para sa ikararangal ng iyong pangalan, Panginoon. Narito po ang aming kapatid na nagpapaubaya, nagpapagamit sa iyo bilang iyong lingkod at manggagawa sa iyong basan. Nawa po Panginoon ay pagkalooban mo siya tugunin sa kanyang lahat ng pangangailangan, hindi lamang po sa mga material na bagay, bagkus ay sa kalakasan ng kanyang pisikal na katawan. Alam namin ikaw ang Diyos na tumutugon at palagi na sa tuwin ay kumakalinga sa lahat ng kanyang pangangailangan. Nababatid mo po ang nilalaman ng kanyang puso, kaya naman Panginoon, nagsusumamo po kami sa iyo at sama-sama kami nananalangin sa hapon ito na nawa po Panginoon ay patuloy niyong kaawaan at kalingain ang aming kapatid na ito. Ito po ang samo namin dalangin, tanging sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, kanita tayo dito po. Ang may mga upuan. May upuan. May sandala po. Kala po sa sharing portion, sino po ang pinagpala dito? Lahat naman po siguro tayo ay pinagpala. Isang malaking pagpapala na po na tayo ay gumising na tayo may hininga pa. Pero sino yung mas higit na pinagpala? Sino pong gustong mag-share? Wala. Wala pinagpala. Naya, sila. Sister Marley. Isang malakas na papuri para kay Magandang hapon po sa ating lahat. Siyempre po, nagpapasalamat pa tayo sa araw na ito dahil may kapatid tayo na tumulong sa atin at ginamit natin lugar na ito. Kaya dapat lang tayo magpasalamat. Praise you, Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Banal na Diyos, dakilang Ama na may likha ng langit at lupa. Ikaw po ang aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa hapong ito, sa banal na lugar na ito, na kumikinatagpo mo, Panginoon, maraming salamat po. At
nawa ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu, ang maghari sa puso ng bawat isang narito po ngayon. Dumudulog po kami sa iyo at nagsusumamo na patawarin kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanang sinasadya at hindi sinasadya. Panginoon, sa pag-alala sa iyong muling pagkabuhay, nawa po ang mga karumihan namin ay nilinis na ng iyong banal na dugo na tumigis doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang iyong muling pagkabuhay ang magpapaalala po sa amin na ikaw ang aming Diyos na buhay na pinalilingkuran. Ikaw ang Diyos na muling nabuhay para sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, maghari ka po sa aming puso't isipan. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagkakaloob mo ng buhay at kinabubuhay, Panginoon, sa kalakasan ng aming pangangatawan. Nawa po, Panginoon, ang mga kalakasan ito ay magamit namin, maibalik namin sa paglilingkod at paggawa sa iyong basan. Salamat po sa lahat ng mga gagandang bagay, ganun din sa masasama, pagkat ang lahat ay may kadahilan ng Panginoon. Kaya naman nagpupuri kami at nagpapasalamat sa patuloy na pagkalinga, pag-iingat sa amin, Panginoon, sa pangangalaga sa amin, sa pag-iingat mo po sa mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling. Ganun din po, Ama, sinasamo po namin dinudulog na marapatin mo ang handog namin pagsamba sa iyo. Ang iyong pong abang lingkod na gagamitin mo sa hapong ito, nawa po ay bantayan mo ang aking mga labi. At ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na Espiritu ang lumukob sa katauhan ko, Panginoon. Nawa po ang abang lingkod mo ito ay magmula ang mga salitang gagamitin niya sa pusong binubukalan ng iyong pag-ibig at sa lahat ng aral at turo, Panginoon, ikaw ay mabigyan ng pagpaparangal. At higit sa lahat, Panginoon, basbasan mo po mabuting balita ng aming pagninilayan sa hapong ito na siya namin pagsasaluhan, Panginoon, sa kalalakas at paglago ng aming espiritual na buhay. Ito po ang samo namin dalangin, tanging sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin na Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang
Buksan po natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo po ni Apostol San Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang talata 31. Nakita na po ba? Sa Ebanghelyo po ni Apostol San Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang talata 31. Ang wala pong dalang Biblia, ipatong po natin ang ating dalawang kamay sa tapat na ating dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Apostol San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Kapayapaan sa inyo." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. At muli niya sinabi sa kanila, "Kapayapaan sa inyo. Kung paanong isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo." At pagkasabi nito, iningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatiliin naman sa sinuman ang inyong panatiliin." Hindi nila kasama si Tomas na tinaguriang kambal na isa sa 12 nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sinabi naman niya, "Maliban lamang na makita sa kanyang mga kamay ang tatak ng mga pako at maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala." Makaraan ng 8 araw, muling nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna. At sinabi niya, "Kapayapaan sa inyo." At sinabi niya kay Tomas, "Ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay, at ilapit ang kamay mo at ipasok sa aking tagiliran, at huwag tumangging maniwala, kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko, ikaw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ako kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Ngayon, marami pang ibang tandang ginawa si Jesus sa harap ng kanyang mga alagad na hindi naman nasusulat sa kasulatang ito. Isinulat naman ang mga ito upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa paniniwala ninyo'y magkaroon kayo ng buhay sa bisa ng kanyang pangalan. Mga magulang, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, O Lord, unto Thee. And should I give any praise, let it go to Calvary. To God be the glory
power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Praise God. Palakpakan po natin, Panginoon. Palakpak na nagpupuri talaga. Salamat po sa Diyos at muli tayong nagkasama sa hapong ito. Okay? Sabihin nyo muna po, batiin nyo muna inyong katabi. Sabihin nyo, magandang buhay! Magandang buhay! Magandang buhay nga ba? Amen! Magandang buhay! Sabihin nyo, magandang buhay! Sapagkat si Kristo ay buhay! Ano po tayo ng kapartner? Mag-meeting tayo. May kapartner siya. Alam niyo po ba yun? Ang Kristong aking pinaglilingkuran ay buhay. Yan po una niyong isasagot, ha? 3 plus 3? 7. Okay. Tanong mo'y, bakit ko alam? Okay. 7 plus 7? 15. Sasabihin niyo po, sapagkat sa puso ko'y siya'y buhay. Natandaan po? Hindi. Okay, equals 3. Ang Kristo ang aking pinaglilingkuran. Bakit ko alam? Okay, pwede na rin. Ang tanong ko, bakit ko alam? 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sapagkat sa puso ko siya'y buhay. Rin po, Hallelujah. Kung ating pagdinilayan, malalim yung katanungan yun. Amen? Okay. So sa hapong pong ito, ang pagtalakay na ating pagdinilayan ay ang pagpapakita ni Jesus at ang pagdududa at pananampalataya. Amen? So ngayong linggo po ang second Sunday of Easter. Amen? Mapapansin niyo po sa sinabi ko po ay second Sunday of Easter. Hindi ko po sinabing second Sunday after Easter. Sapagkat ang Easter po ay isa ring, ang celebration of Easter po ay isa ring season o panahon. Amen? Na nasusundan po ba? Amen. So ito ay isang season. How many days in Lent po ba? Yung Paresma, gaano katagal? Ilang araw? 40 days. Amen? Nagsisimula sa Ash Wednesday, then Miyerkules de Ceniza, magtatapos sa Domingo de Ramos. yung tinatawag pong Holy Saturday o Sabado de Gloria. Then, how many days in Lent po? 50 days. Magsisimula po sa Easter Sunday at magtatapos hanggang Pentecost Sunday. So, meron pong 7 Sundays plus 43 weekdays. Kaya po ang total ng celebration ng Easter ay 50 days. Amen? So, pinagdiriwang po ito ng ating simbahan at tayo rin mga mananampalataya ni Jesucristo. Amen? At ang ikalawang linggo rin po ng muling pagkabuhay ay tinatawag din nating Sunday of Divine Mercy. Amen? At yun po ang isa rin pinagdidiwang ng ating
simbahan. Nagpakita po ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng vision and visitation kay Santa Maria Faustina Kowalska. At iniutos po sa kanya ng ating Panginoon na iguhit niya, ipaguhit niya ang mukha ng kanyang merciful divinity po. Kung makikita natin yung larawan po ng Divine Mercy, may dalawang liwanag na nagmumula sa kanyang puso, di po ba? Ang isa ay medyo mapula dahil yung po ay binubukalan ng kanyang dugo at yung isa ay medyo light po yung liwanag dahil ito naman po ay binubukalan ng kanyang tubig. Sinabi po ni Santa Maria Faustina Kowalska, isa pong Polish, isa siyang madre na taga-Poland, sinabi po ng ganito, "The feast of mercy emerged from my very depths of tenderness. It is my desire that it be solemnly celebrated on the first Sunday after Easter. Mankind will not have peace until it turns to the fount of my mercy." Kaya naman tanungin niyo po ang inyong katabi, kapatid, gusto mo ba ang tunay at ganap na kapayapaan? Ano pong sagot? Amen! Sabihin niyo pa, kung ganon, hanapin mo si Kristong nabuhay. Amen? Amen! Sige po ang Panginoon. Natagpuan niyo na po ba? Amen! Ha? Parang hindi convincing. Ha? Alanganin pa? So may tatlo pong kapamaraanan o paraan upang tayo'y magkaroon ng kaalaman. Yung by learning, ano po, upang tayo matuto ang itinuturo ng ating pagbasa. I-imagine nyo po kung may piring yung ating mga mata. At sa harapan natin ay mayroong isang timba. Paano po natin malalaman kung ang timbang nasa ating harapan ay may lamang tubig o wala? Una pong kapamaraanan, abutin natin yung timba. Di po ba? Dahil may piring ang ating mata, kakapain natin, no? At pag nilagay natin yung ating kamay sa timba, pag ang ating kamay ay nabasa, may tubig. Kapag tuyo, walang tubig. Amen? Ang galing ni sister. At yung kaalaman pong ito ay nagtuturo o tinatawag po natin ang kalamang ito by experiencing. Dahil itinuturo po ng ating pandamang o senses na kung may laman tubig o wala yung timba. Ang ikalawa pong paraan ay maghulog tayo ng barya o isang bagay. Alam natin, narito yung timba kahit may piring tayo. Pag yung barya ay kumalansing o tumunog, walang tubig. Pag kumalabsaw yung tubig, ibig sabihin ay may tubig siyempre. Binanggit ko na eh. Ha? May tubig siyempre. Ano? At ang kaalaman pong ito ay tinuturo sa atin na tinatawag na reasoning o pangangatwiran. Ang ikatlo pong kapamaraanan upang malaman natin na ang timba ay may tubig o wala ay tanungin natin ang isang tao. Di po ba? At ang taong ito ang magsasabi sa ating kung ang timba ay may lamang tubig o wala. Amen? So sa tatlo pong kapamaraanan by acquiring knowledge ay alin po ba ang pinakamas mainam at pinakamadali? Yung sa tatlo pong nabanggit, yung experiencing, yung reasoning, o yung believing? Believing. Kung yan po ang sagot ng lahat, ito po ay tama. Sapagkat sa pag-aaral po, ang kapamaraanan ito, yung believing, ay 80% po sa pag-aaral ng mga dalubhasa, dito ay madali tayong natututo. No? Halimbawa po, hindi po lahat ng tao ay nakakarating sa lugar ng Nice. Di po ba? Gaya ng lugar na ito.
At kaya lang po natin nalalaman na, abay, maganda pala dun sa Nice. Luntian yung kapaligiran, mataas, nasa bundok, nalula ako sa pasikot-sikot na daan, ano? Dahil nakarating ako ron, kaya masasabi ko, ano? Maniniwala po yung taong pinagkukwentuhan ko, yung pinagsasabihan, dahil may experience ko, ano? At yun po ay makukuha natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun po ang isang factor na itinuturo sa atin. Okay. So, ngayon po ay sa ating pong pagbasa, kanino po ba unang nagpakita ang ating Panginoong Hesus? Magdalena. Ayun. Sa babae. Sa mga babae na nakasulat sa Biblia. At ito ay pinangungunahan ni Maria Magdalena, yung nakaraang pong gospel natin. Ano? Doon una nagpakita ang ating Panginoong Hesus. At sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus, napagkamalampa ni Maria Magdalena na ang nakita niya ay yung tagapangalaga o yung hardinero ng hardin ng libingan. Tinawag pa nga ni Maria Magdalena na Ginoo. Alam niyo po ba kung saan dinala ang aming Panginoon? Isabihin na, nagmamakaawa siya. Sabihin na kung nasaan yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ikalwa pong pagpapakita ay naganap kung saan naman nagkakatipon ang mga alagad. Absent noon si Tomas. At nung muli pong magpakita, after 8 days, ay naroon naman si Tomas, present na siya. No? So sa pagbabalita po at pagpapakita ni Jesus kay Maria Magdalena at sa mga alagad, nagkaroon pa rin ng mga pagdududa, pag-aalinlangan. Totoo nga ba na ang ating Kristong pinaglilingkuran ay muling nabuhay? So naroon pa rin yung pagdududa. Ano? Kaya nga po, sa kabila po ng mga pagdududang ito, ang maganda po rito, yung pagdududang ito, nung lumaon ay nauwi naman sa pananampalataya. Kayo po ba ay nagdududa na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang nabuhay? Amen. Sino sa inyo nakapanood ng Sino sa inyo nakapanood nung Da Vinci Code, yung pelikulang Da Vinci Code? Ha? Hindi niyo ba napanood yun? Di ba? Maraming tumuligsa sa pelikulang yun at sa maging doon sa libro nito. Ngayon po, ano po ba ang gagawin natin upang ang ating mga pagdududa o pag-aalinlangan ay mauuwi naman sa ating matatag na pananampalataya? Ano po ba dapat natin gawin? Gaya po na nasabi ko kanina, yung 3 kapangaraanan upang tayo ay magkaroon ng kalaman. Ano yung una ko sinabi? Experiencing. So yun pala ang una natin dapat gawin. Experiencing Jesus. Kailangan nating maranasan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Basahin po natin sa unang Kronika. Kabanata 28, talata 9. Ganito po ang sinasabi. At ikaw naman, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong tapat at kasiyahang loob, sapagkat natatarok ni Yahweh ang lahat ng puso at mauunawaan ang lahat ng maisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung tatalikdan mo, itatakwil ka niya magpakailanman. Yan. Kung gusto po natin ma-experience, umaranasan si Jesus sa ating buhay, ano po yung unang tagubilin sa atin? Sa binasa. Ha? Siya ay ating kilalanin. Di po ba sinabi doon? Kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama. Kung gusto natin ma-experience o maranasan ang ating Panginoon, kailangan po pala nating kilalanin si Jesus sa ating buhay. Kilala niyo po ba si Jesus Kristo? Walang nakakakilala. Taas nga pong kamay nakakilala sa ating Panginoon Jesus.
Yan, dapat dalawang kamay pa yan, ano? Ha? Tanong po ulit, kung kilala nyo ang ating Panginoong Hesukristo, kinikilala nyo po ba siya? Amen. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Tinanong ko po yun sapagkat magkaiba po kasi ang kilala kaysa kinikilala. Pag sinabing kilala, maaaring alam mo lang yung kanyang pangalan o alam mo lang kung taga saan siya. Di po ba? Samantalang kapag sinabing kinikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, naroon yung ating respeto. Naroon yung ating paggalang. Di po ba? Naroon yung ating pagluwalhati at pagpapahalaga sa kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Amen? At kung kinikilala po natin ang ating Panginoong Hesus, kinikilala din po dapat natin ang ating kapwa. Tingnan nyo nga yung katabi. Kinikilala nyo ba yan? Amen. Talaga? Sa laking ito, hindi ko pa. Hindi mo makikilala. Sinabi ko na po ha, magkaiba yung kilala kaysa kinikilala. Kaya ang tanong ko po, kinikilala niyo po ba inyong katabi? Ayan. Purihin po ang Panginoon kung talagang kinikilala natin ang ating. Sapagkat ano pong sabi ng ating Panginoon, kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ay siya rin natin ginagawa sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Mukhang gutom na kayo. Amen. Inaaman niya na yata yung kinigrill. Tingnan niyo po inyong katabi. Minamahal mo ba yan? Amen. Inuunawa? Amen. Talaga, lakas. Di makasagot. Ginagalang. Amen. Hindi makasagot. Pinagmamalasakitan. Amen. Tinutulungan. Amen. Nagpapatawad. Amen. Humihingi ng kapatawaran. Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tunay nga, ang mga nangyayari sa tayo, masunurin. Amen? Ayan. Amen. Late reaction si bro. So, Nag-isipan muna. na magpakita po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, makailang ulit po niya sinabi yung kapayapaan ang sumainyo. Di po ba? Kung naalala ko, 3 beses niya sinabi ito. Ano? Ang pagbati pong ito ay karaniwan para sa mga Hudyo. Kasi, halimbawa, sa ano ba dito sa France, yung normal na pagbati. Bonjour. Oh, diba? Kasi sa Italia, ciao lang, ano? Sa Hudyo naman, ay ito ang karaniwan nilang pagbati. Yung kapayapaan ang sumainyo, ano? Yun po ang pagbati nila. Pero mas, sa pagkakataon pong iyon, ito yung nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Sapagkat yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapayapaan sa inyo, ay ito'y nagmumula kay Jesus na muling nabuhay. Yung kapayapaang dala ng kanyang muling pagkabuhay. No? Kapayapaan na may hatid sa atin ng panibagong pag-asa. Kapayapaan na may hatid sa ating bagong buhay. Amen? Amen? Amen. Ayan. Mukhang gutom na nga. Malakas pa. Kapayapaan na pumapawi sa atin ng lahat ng ating mga alalahanin. Pumapawi ng lahat ng ating problema, pagsubok sa buhay at mga hilahil sa buhay. Amen? Yun po ang dalang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto ng ating Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin. Kasama po ako ron, ha? Si Jesus po ay muling nabuhay, nagpakita upang iparana sa atin yung dala niyang kapayapaan. Siya mismo ang nagdala ng kapayapaan upang
ipagkaloob po sa atin yung kanyang kapayapaan, sapagkat ang katauhan o mismong si Hesus Kristo ang kumakatawan sa kapayapaan. Isa ring katawagan po sa ating Panginoong Hesus. Kagaya nung inaawit nyo, yung Prince of Peace. Di ba? Kaganda nung awiting yun, ano? So sa ating pong ebanghelyo, si Apostol Tomas ay absent nga sa pagtitipon ng mga alagad. Siguro po nag-cutting classes. No? At yun po ang ikalawang tagubilin ng ating binasa kanina, na nararapat lamang na si Jesus ay paglingkuran ng buong tapat at kasiyahang loob. Si Apostol Tomas po ba ay may pagkakaiba sa atin? Sa ating mga mananampalataya ni Kristo, may pagkakaiba po ba? Wala. 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 Si Apostol Tomas at tayong mga narito sa kapanahunan, katulad din ni Tomas, ano? Para tayong ano ba yung tawag doon? Yung sa palitaw, lulubog, lilitaw. Sa ilalim ng tulay. Sa ilalim daw ng tulay. Tayo nasa ibabaw ng bahay, nasa roof deck, ano? So para tayong lulubog, lilitaw sa gawain ng Panginoon. Para tayong lulubog, lilitaw sa pag-attend o pagdalo natin sa banal na misa. Parang si Islaw. Ayan, si Islaw Palitaw. So yun po ang maihalin tulad natin na ginawa ni Apostol Tomas. Maraming pribilehiyo na na-miss niya, na nakaligtaan niya dahil sa pagiging absent niya sa pagtitipon ng mga alagad. Ano-ano po ba yung mga bagay na ito, yung nawala sa kanya? Sinabi po doon sa talata 11, ano sabi po doon? Hindi niya naranasan o nakita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang presensya at ang dala nitong kapayapaan. Di po ba sinabi roon na dumating si Hesus at pumagitna? So na-miss niya yung presensya mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya yung kapayapaan sa inyo. Yun ano na-miss din ni Tomas. At yung sabi pa niyo, sa talata 20 po, pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. Na-miss din po ni Apostol Tomas yung pagluwalhati sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nung ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo yung mga sugat sa kanyang katawan, ito po ay hindi na normal na katawan lamang. Ito'y iniakyat na ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos, doon sa luklukan niya, sa langit, katabi ng Diyos Ama. Kaya hindi na po pangkaraniwan yung kanyang katawan. Hindi na normal na katawan ng tao, kundi katawan na ng Diyos. At sa talata 22 at 23 po doon, hindi niya agad natanggap ang probisyong iginawad at ipinagkatiwala sa mga alagad. Pag sinabi po rin sa talata 22, ano po sabi ron? Pagkasabi nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatili naman sa sinuman ang inyong panatiliin. So yun po ang probisyong iginawad at pinagkatiwala ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. At kung ayaw po nating matulad kay Apostol Tomas, huwag tayong magpaliban-liban sa gawain. O huwag tayong magpaliban-liban sa pagdalon ng banal na misa. Amen? Bakit po ba importante yun? Baka po sa pag-absent natin, ay yun na pala ang araw na ibibigay o pagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo, yung matagal na nating iniuungot sa Kanya. Yung pala ang dating ng blessing, ng biyaya, ng pagpapala ng ating Panginoon. Ay kung absent tayo,
kagaya ni Tomas, hindi natin makukuha yung biyayang ito. Hindi natin malalaman na ang katugunan pala nung matagal na nating sinusulat sa prayer request, doon na ibibigay ang pagkakaloob ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya kailangan lagi tayong nagtataguyod, sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Lalo tigit ay makadalo po tayo, makisama, maranasan natin yung pakikihati sa bahagi ng katawan ni Kristo sa pamamagitan ng banal na misa, sa pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia. Amen? Ayan. Si Jesus po ay muling nabuhay. Nagpakita upang magdala sa atin ng panibagong Huwag kang iyak. Pag umiyak ka, hindi ka natatahan. sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay nagkakaloob ng buhay at siya mismo ang kumakatawan sa buhay. Amen? Okay, ikalawa po, reasoning with the tayo mga tuwiran sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo para bang sinasabi niya, come and see. Tingnan natin yung kanyang sugat sa kamay. Tingnan natin yung sugat niya sa kanyang tagiliran. Bakit nga po ba naging mapagduda si Apostol Tomas? Una po sa pangyayaring naranasan ng mga babae sa libingan. Di po ba? Hindi agad nakilala ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Jesucristo. Akala niya ay isang Ginoo, isang hardinero doon sa libingan. Tapos, ang ipinakita, yung naging reaksyon ng mga alagad na hindi agad naniwala sa binalita ng mga babae na nanggaling doon sa libingan. At ang ikatlo po, yung pagtakbo mismo ni Pedro. Gusto niya ay, bagamat ibinalita ng mga babae na Maria Magdalena na ang ating Panginoon ay wala doon sa libingan, tumakbo pa rin si Pedro kasama yung si John the Beloved upang masaksihan niya mismo na talagang wala roon ang ating Panginoong Hesukristo. At nung talagang nakita ng kanyang mga mata, nabuksan ang kanyang pananampalataya. At doon po niya napagtanto na talaga nga yung sinasabi ng ating Panginoon ay nagkatotoo. Doon lang po niya, nagkaroon siya ng pag-iisip na talaga nga palang totoo na ang ating Panginoong Hesukristo ay mabubuhay. Ang katwiran po ni Apostol Tomas, bakit nga ba agad siya maniniwala? Samantalang ang mga alagad na nagsasabing ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita sa kanila na siya ay buhay, samantalang ang ginagawa ng mga alagad ay nananatili doon sa silid. Nakasara ang pintuan, nakapinid. Kung talagang nabuhay si Hesukristo sa pag-iisip po ni Tomas, ay magkakaroon ng kapanatagan ang puso't isipan ng mga alagad. Pero ang namayanay po sa mga alagad ay yung takot. Takot na sila ay baka mahuli, takot na sila ay baka naman sila ang susunod na ipapatay ng mga sundalong Romano. So ganito rin po tayong mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Malimit, nagsasara tayo ng pinto. Diba? Buhay spiritual ang ating pong pag-uusapan. Pinto ng ating mga buhay. Malimit, nagsasara tayo ng ating pinto ng ating isipan. Malimit, nagsasara tayo ng pinto ng ating mga puso. Amen? Pinagdududahan po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagdududahan po natin yung mga malalaking bagay, yung mga mahimalang bagay na kanyang nagagawa. Yung pagpapagaling, yung pagkabuhay ni Lazaro, di po ba sinang-ayunan ni Apostol Tomas na halika at tayong lahat ay mamatay para sa kanya. Sinabi po ni Apostol Tomas yun nung mabalitaan niyang bubuhayin si Lazaro. Inaya niya yung kanyang kapwa alagad. Nalimutan po natin na ang muling pagkabuhay ay nagpapahayag
na si Jesus na muling nabuhay ay pinagtagumpayan ang lahat ng bagay. Pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo yung kasalanan maging ang kamatayan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Malimit po, sinasara din natin yung ating pintuan sa ating kapwa, sa mga taong nangangailangan. Isinasara po natin ang ating pinto sa pagtulong, sa pagpapakain sa mga nagugutom. Sinasara po natin ang ating pinto sa pagbibigay ng pagmamahal sa mga walang nagmamahal ng ating kapwa. Paano nga po ba tayo mga tuwiran sa ating Panginoong Hesukristo? Kung ang mga bagay na ito, nagiging maramo tayo, nananatili tayo nakakulong sa isang kwarto, kagaya ng mga ginawa ng mga alagad. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay laging pumapasok sa ating pintuan, sa pinto ng ating buhay. Kahit ayaw natin siya papasukin, papasok at papasok siya. Papasok ang ating Panginoong Hesukristo sa mga sandaling hindi natin inaasahan. Papasok ang ating Panginoong Hesukristo sa mga sandaling hindi natin siya inaanyayahan. Sapagkat gusto ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang muling pagkabuhay ay maranasan natin. Muling mabuhay yung ating pag-asa na makapanangan tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay lagi ring pumapagitna sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo ron? Amen. Diba? Sabi nga nung sa Mateo po, kapag may 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan ay naroon siya at kasama natin, pumapagitna. Naniniwala po ba kayo na tayo mga naglaan ng panahon, nagpapagal sa ating Panginoon Jesucristo ay kasama natin sa kalagitnaan ng ating Panginoon? Amen. Pumapagitna. Tulad po na ni Tomas, nung unang nagpakita si Jesus, si Tomas ay wala. Pero kahit ano po ang kanyang kadahilanan, kung bakit siya wala sa pagtitipon ng mga alagad, naroon yung kanyang willingness na bumalik, na makasama muli yung mga kapwa niya alagad. Ganito rin po ang dapat nating ugaliin. Mawala man tayo ng matagal o sandali sa gawain ng Panginoon, huwag po tayong mag-atubili o mag-alinlangan na bumalik sa piling ng ating Panginoon Diyos. Welcome po, sister. Ayan. Ito po, hindi po kayo. So, ano po yung katlo? Believing Jesus. Better late than never. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Sa talata 20 po, sinabi sa kanya, si Tomas po, ano? Sinabi sa kanya ni Jesus, dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Amen. Tanungin niyo po ang inyong katabi. Kapatid, Naniniwala naniniwala ka ba na ang muling nabuhay si Jesus? Si Jesus. Ano po sagot? Amen. Sabihin niyo pa kung ganon, malusog ang iyong pananampalataya. Ano po sabi doon sa talata 27? Sinabi niya kay Tomas, ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay. At ilapit ang kamay mo at ipasok sa aking tagiliran. At huwag tumangging maniwala, kundi maniwala. Kulang na lang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na kahit dalirutin mo ang aking mga palad at saka yung sugat sa tagiliran, ano? Para talagang mapatunayan na
si Jesus nga itong muling nabuhay. Yun ang gusto niyang sabihin kay Tomas, do not be faithless, but believe. Maniwala. Amen. Kaya naman, nang napatunayan po ni Tomas na si Jesus nga itong muling nabuhay, ano sabi niya doon sa talata 28, yung kanyang confession of faith. Sumagot si Tomas sa kanya. Ano sabi doon? Panginoon ko at Diyos ko, ikaw. So naroon po yung kanyang words of adoration, tsaka yung kanyang reverence sa ating Panginoon Diyos. Tayo po mga mananampalataya, hindi po natin nakasama si Jesucristo nung nabubuhay pa siya dito sa lupa. Ang mga alagad po, nakasama siya. Narinig ng mga alagad at ng iba pang mga tao yung kanyang pangangaral, yung aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Narinig nila yung kanyang mga salita. Nakita ng mga taong ito yung mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po kaya, kumusta po tayo? Narinig lamang natin yung tungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga nangangaral po sa atin. Di po ba? Halimbawa sa pare, ano? Kagaya ng pagbisita sa inyo ni Monsignor Willie. Narinig natin yung tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Nabasa natin yung kanyang mga salita. Nalaman natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, itong Biblia, yung mga himalang ginawa niya, yung pagpapagaling. Kung narinig ng mga alagad noon, nakita nila yung mga himala, naroon pa rin yung pagdududa. Eh paano po kaya tayong mga hindi mismong naroon nung mangyari mga bagay na yun? Tayo po ba ay, hindi po ba sumasagi sa ating puso't isipan na tayo nagdududa na si Jesus na ating pinaglilingkuran, tinatawag natin Diyos, ay talaga nga bang nabuhay si Jesus? Wala po bang pagdududa tayong nadarama? Amen. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Hindi lamang po niya pinatutungkulan ito kay Apostol Tomas, kundi sa mga susunod pang mga henerasyon na siya nakakarinig at nakakabasa ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Tanungin niyo ang katabi niyo, kapatid, Kapatid, mapalad ka ba? mapalad ka. Ano po sagot? Amen. Talaga ha? So ibig sabihin, bagamat hindi kayo nakakita, ay kayo ay Mapalad. naniniwala. Naniniwala. Talaga? Amen. Purihin po ang Panginoon. So, upang yung pagdududa natin mauwi sa pananampalataya, anong kailangan natin gawin? Ano yung una? Experiencing Jesus. Dapat, hindi lang, huwag tayong makontento na kilala natin ang ating Panginoong Hesus. Dapat ay kinikilala rin natin siya sa ating buhay. Ang ikalwa ay reasoning with Jesus. No? Kailangan huwag tayong maging tulad ni Juan, paliban-liban sa gawain ng Panginoon. Mapaliban man yung ating pisikal na katawan, huwag naman natin ipagpapaliban yung ating ikapo na sumusuporta sa gawain niya. Amen? Gaya nung yung pagpupulungan nyo na ipambibili ng equipment, no? Bigyan po natin ng suporta ng mga bagay na gayon para po sa kaunlad ng gawain ng ating Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan ang gawain ng ating Panginoon Diyos. May sinulat po ang isang dikilalang author. Sabi niya, I was regretting the past and fearing the future. Suddenly, God was speaking. My name is I Am. I waited, God continued. When you live in the past, with its mistakes and regrets, it is hard. I am not there. My name is not I was. When you live in the future, with its problems and fears,
It is hard. I am not there. My name is not I will be. When you live in the moment, it is not hard. I am here. My name is I am. So sinasabi po ng sulat na ito, ang mabuhay po sa kasalukuyan, kahit na may mga panahon tayong pinangihinayangan, nararamdaman sa mga nakaraan, at may takot po tayo sa mga hinaharap natin sa buhay, alalahanin po natin yung masaganang pangako ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi bumabali sa kanyang mga pangako. Hindi po katulad ng tao na nauuwi sa pagkakapako. Ano? Pangako kay pangako. Ano? Kaya naman po yung ating mga pagdududa, kapag inilagak natin sa ating Panginoong Hesukristo, mauuwi ito sa ganap at lubos na pananampalataya. Bilang hamon po sa ating ngayong hapong ito, ano po ba ang mga nakasarapang bahagi ng ating buhay? Tunay nga ba na naniniwala ako o kaisa ako sa mga naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po ba yung mga nakapinig pa na pintuan ng aking buhay na humahad lang upang ang aking pananampalataya ay maging ganap at lubos na tunay? Tumayo po tayong lahat. Kami na lang tagapa. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at magulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya sa pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang nararating na bukas, ngunit kung siya'y hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip,
tulong, hindi na makalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Sundihan po natin ang ating mga kandila. Walang gasolinang light na lang. Huwag lang sana. Mainit to ah. Ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, ang isang ka lang nakikilala. Kapag nakadama ng dusa pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo, Kristo. Panginoon Jesus, tungahin mo po ang liwanag ng mga kandilang ito. Nawa po, Panginoon, mapagdilayan namin ng liwanag nito. Kaya ang liwanag na nagmumula sa iyo, na pinagkakaloob mo po sa buhay ng bawat isang narito ngayon. Panginoon, sa pag-alala po namin sa selebrasyon ng iyong Divine Mercy o Divina Misericordia, nawa po madama namin ang tunay at ganap na muli mong pagkabuhay sa puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, tunay nga po ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, yung marapat namin sa tuwin ay ipagpasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, na patuloy na kumakatok sa mga
nakasarado, nakapinig namin mga puso, sa mga nakapinig namin buhay, Panginoon. Marami po sa aming buhay ang nananatili pa rin nakasarado. Marami pa rin po sa aming buhay na pinagwawalang bahala namin ang kahalagahan ng muli mong pagkabuhay. Kaya naman, Panginoon, sa hapon pong ito, tumutulog po kami sa iyong kabutihan. Sa walang katapusang awat habang mo, Panginoon, pagkalooban mo at patawarin kami sa aming nagawang mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa paulit-ulit namin nagagawang kasalanan, Panginoon. Narito po kami nagpapakumbaba. Linisin mo po ang aming mga pagkukulang, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na malinis, Panginoon. Narito po kami, Panginoon. Tingnan mo po ang aming mga pagsusumika. Susunod na linggo. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the place that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the group that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the group that the Lord has made. I will rejoice and be